Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Sugatan ng isang lalaki sa Tala, Caloocan matapos pagbabarilin. Ang gunman, lakas loob daw na namaril kahit nasa harap lang niya ang mga nakauniformeng opisyal ng barangay. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Tila pangkaraniwang umaga lang ito sa barangay 187 Tala, North Caloocan noong January 24. Maya-maya, nabulabog ang mga residente ng tuloy-tuloy na putok ng baril. Ang mga tao nagtakbuhan. Pinagbabaril na pala noon sa basketball court ng barangay ang 55 anyos na lalaki. 6 na tama ng bala ang tinamo ng biktima. Kwento niya, nagwawali siya sa court nang bigla siyang pagbabarili ng isang lalaking nakasuot ng helmet. Mga ilang segundo lang habang nagwawalis ako gano'n. Nakita ko agad pag gano'n ko, nakatutok na sa akin yung baril. Patakbo akong palayo sa kanya pero nilalapitan niya ako. Kaya binaril niya ako ng binaril. Pagdating dun sa looban, ramdam ko pa may pumapasok pang bala sa katawan ko. Nasaksihan pa raw ng 12 anyos niyang anak ang pangyayari. Base sa investigasyon ng pulisya, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril na patuloy pa nilang tinutugis. Hinala ng biktima, kasabwat din sa pamamaril ang ilang opisyal ng barangay na nasa lugar ng mangyari ang insidente. Kilala raw kasi siya na kritiko ng ilang proyekto sa barangay. Ang alam ko, yung gunman, hard killer yun, di ba? So yun yung nasa isip ko. Anong pinagbabaril ako, andun sila. Ang pinagtataka ko lang, yung bumabaril sa akin, talagang walang habas. Parang wala siya nakikitang mga opisyal ng barangay na mga naka-uniforme. Ayon sa pulisya, ang lumalabas sa salaysay ng biktima at testigo, yung tao ng barangay ay sila ay nakipagsabuatan, nakipagtulungan upang gawin sa kanya yung ganong pangyayari. Paliwanag naman ng barangay, nagkataon lang na nandun sila nung mangyari ang pamamaril. Agad pa nga raw silang tumawag ng pulis. Ang purpose namin magpupunta doon, talagang trabaho lang. Wala po kaming kinalaman talaga, totally talagang pangyayari. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring pamamaril. Frustrated murder ang reklamong haharapin ng mga sangkot sa krimen. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Extended hanggang Hunyo ang termino ni Police General Romel Francisco Marbil bilang hepe ng Philippine National Police. Batay sa inilabas na memorandum ng Malacanang ngayong umaga, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4-month extension ng termino ni Marbil sa kabila ng compulsory retirement sa age ng 56. Bukas na dapat nakatakdang magretiro si Marbil. Noong January 20, sinabi ng Pangulo na napakahalaga ng leadership stability sa PNP, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. 7 batayan ang tinukoy sa impeachment complaint na inendorso ng mahigit 200 kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang isa po sa mga kapatid ng VP, tinawag na politically motivated ang pagmamadali umano na maisulong ang impeachment proceedings. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa huling araw ng sesyon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos 215 na kongresista ang nag-endorse sa impeachment complaint. Sobra yan sa kailangang 102 o 1/3 ng lahat ng kongresista para hindi na ito dinggin sa Kamara. Sa listahan ng mga pumabor,
Nanguna ang pangalan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa listahan si Pampanga Representative Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. 7 batayan ang tinukoy sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista. Una na riyan ang bantang binitawan ng bise sa isang live broadcast laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker kung papatayin daw siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Kasama rin ang paglustay umano ng pangalawang Pangulo sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. At ang pamimigay umano ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Kasama rin sa articles of impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Binanggit din ng murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang kaugnayan umano ng Vice President sa extrajudicial killings sa Davao City noong mayor pa siya. Pati ang mga hakbang umano ng bise na naglalayon daw makapag-destabilize ng gobyerno. Isa sa mga binanggit doon ang pagdalo niya sa Maisog Rally, kung saan binatikos ng ama niyang si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. Imagine myself cutting his head. Pinakahuling batayan sa impeachment, ang mga kinilos at sinabi raw ng bise ay pagpapakita ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Si Vice President Sara ang unang vice-presidenteng na-impeach sa kasaysayan. Pero hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Ang 3 impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Mula sa Kamara, dinala ang articles of impeachment sa Senado. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings. Kasama ang iba pang senador, tatayo silang mga judge sa impeachment court. Kabilang si Senador Bato de la Rosa, na kaaliado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, a decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial. Political pa rin lang. Nag-adjourn na ng sesyon ng Senado at hindi na talakay ang tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo, matalakay ang tungkol dito. Pwede rin daw amyendahan ng rules at mapaaga ang pag-convene ng impeachment court. Kung mag-meeting ang mga senators, the will of the majority will be followed. So, depende kay Senate President yan, how he wants to handle the situation. Sa normal course of events, mukhang sa June pa. Okay. Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. 11 kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa impeachment. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte kaugnay ng impeachment pero wala pa siyang opisyal na pahayag. Pero noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang ilan din sa mga alegasyon sa impeachment complaint, dati na niyang itinanggi. Ang kapatid naman ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, sinabing desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilis ang walaan niyang basehang impeachment case. Sinisikap din namin makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna ng sinabing tatayong legal counsel para sa kanyang anak. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sinubukan po ng Balitang Hali na kunan ng pahayag ang Vice Presidente kaninang umaga. Ang sagot po ng Office of the Vice President, magbibigay sila ng statement kung available na ito. Nasa Senado na nga po ang bola sa kahihinatnan ng pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Dadaan po ito sa paglilitis sa Senado na siyang magpapasya kung matatanggal sa pwesto ang Vice President. Sa Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado, ang Senate President ang presiding officer o mamamahala sa impeachment trial. Siya at ang mga iba pang senador ang magsisilbing judge sa kaso. Required silang maging politically neutral at hindi dapat makaapekto sa kanilang boto ang anumang ugnayan nila sa bise. Kung may session pa ang Kongreso, tuloy-tuloy po ang paglilitis ng impeachment court maliban sa weekends at holidays. Pero dahil nag-adjourn na nga po ang Kongreso kahapon para bigyang daan ang kampanya sa eleksyon, pwedeng magtakda ng ibang schedule ang Senado para tipunin ang impeachment court. May kapangyarihan din ang Senado na magpatawag ng mga witness at patawan ng parusa ang mga hindi susunod sa patakaran sa impeachment trial. Para tuluyang mahatulan ng bise, hindi bababa sa 2/3 ng mga senador o 16 na boto ang kailangan. Kung bigo po ang impeachment, mananatili siya sa pwesto at hindi po pwedeng sampahan ulit ng impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Tinutukan ng baril at hinablot pa ng lalaking yan ang bag ng isang babae sa isang eskinita sa barangay Pembo sa Taguig. Ang babae natumba pa at nabitawan ang kanyang cellphone. Tumayo siya at sumigaw para makahingi ng tulong. Nakuha ng suspect ang cellphone at bag ng biktima na may lamang laptop at wallet. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa C5 nang mapansin niyang sumasabay sa kanya ang isang motorsiklo, sakay ang suspect. Nang makarating sa eskinita, sinundan pa raw siya nito at doon na hinold up. Inireport na sa barangay at pulisya ang insidente. Patay ang isang lalaki sa Sampaloc, Maynila matapos mahulog mula sa puno ng niyog at mabagok ang ulo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa unang tingin, aakalain mong kung ano lang ang nahulog mula sa punong ito sa bahagi ng Honrades Street sa Sampaloc, Maynila nitong Martes ng tanghali. Pero ang nalaglag, 51 anyos na lalaki. Ayon sa barangay, nautusan ng lalaki na magputol ng mga tuyong dahon sa puno ng niyog. Kasi po dun sa kantong yon may nagpa-park na van, pero hindi po taga-barangay namin, sa kabila po yata siya. Since yung puno ng niyog is marami ng tuyong dahon, sabi niya papabawasan niya para hindi babagsak sa sasakyan niya. Bago ang aksidente, makikita pa ang may-ari ng van na inabante ang kanyang sasakyan. Inayos naman ng lalaki ang kanyang lubid at saka siya umakyat sa puno. Maya-maya, bigla na lang siyang nahulog at nabagok ang ulo. Ayon sa kanyang asawa, sabay pa sana silang magtatanghalian noong mga oras na mangyari ang aksidente. Di ko expect na papanik siya sa puno. Ang trabaho talaga niya, gumagawa ng bahay. Sabi, panlima siya sa aakyat, umayaw yung 4. Na-extra niya kasi bayaran po namin ng bahay. Sasagutin naman daw ng may-ari ng van at ng may-ari ng puno ang gastos sa burol at pagpapalibing sa lalaki. Wala ring sinisisi ang pamilya ng lalaki dahil aksidente raw ang nangyari. Dito sa bahaging ito namatay ang 51 anyos na biktima. Kung mapapansin ninyo, tad-tad ang mga panawagan na bawal ang magparada dito sa lugar. Pero sa kabila niyan, marami pa ring mga sasakyan ang iligal na nagpaparada dito sa nasabing kalsada. Sabi naman ng barangay, mas dadalasan nila ang pag-iikot para pagbawalan ang illegal parking. Nag-aano naman kami, nagro-road clearing kami. Tsaka sinasabihan din naman namin yung mga tao, park at your own risk. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula po sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sumalpok sa isang closed van sa Pangasinan ang isang van na puno ng mga turista. Chris, anong lagay ng mga sakay? Tony, itinakbo sa ospital ang nasa 17 sakay ng 2 sasakyan. Ang isa sa kanila naputulan ng paa. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV.
17 ang sugatan sa banggaan ng isang van at isang closed van sa barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Sa investigasyon, pabulinaw ang van na may sakay ng mga turista nang sumalpok sa closed van. Itinakbo sa ospital ang driver ng closed van na naputulan ng paa, kanyang pahinante, maging ang 14 na sakay ng van. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. 1 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa taniman ng Tinglayan, Kalinga. Sa report ng Kalinga Police Provincial Office, natagpuan ang 5 ektaryang marijuana plantation sa barangay Lokkong sa bayan ng Tinglayan. Matapos sirain ay sinunog ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana. Kumuha rin ng ilang samples ang mga otoridad para isailalim sa pagsusuri. Walang nahuli sa operasyon. Jarek Pasiliao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 na ang namatay dahil sa dengue dito sa Region 1. Mula rito sa Pangasinan at sa La Union ang 2 nasawi. Sa kabuuan, batay sa datos ng Center for Health and Development Region 1, 470 na ang mga kaso ng dengue mula January 1 hanggang 25 ngayong taon. Mas marami yan sa naitalang 269 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang pag-ulan sa unang 2 linggo ng Enero ang nakikitang dahilan ng ahensya sa pagdami ng mga kaso ng dengue. Ilan sa mga dapat tandaan para makaiwas sa dengue, takpan at palagi ang linisin ang mga imbakan ng tubig, panatilihin ang kalinisan sa bahay. Huwag mag-imbak ng mga basura na pwedeng pangitlugan ng lamok tulad ng gulong at mga container. Magsuot ang mga damit na nagbibigay ng proteksyon sa balat gaya ng long sleeves at pantalon. Magkulambo para hindi makagat ng lamok kapag natutulog. At pwede rin gumamit ng mosquito repellent lotion. Best latest na mga mare at pare. Kilig overload ang hatid online ni na Sparkle artist Miguel Tan Felix at Isabel Ortega o Isagel. Yan ang matamis na surprise kiss na gumulat kay Isabel while posing sa kanyang newest TikTok video. Napawaw ang ganda naman kasi si Miguel habang pinapanood si Isabel. Hindi naman maitago ang saya at tawa ni Isabel na nagpa-OMG at sana all sa fans. Mayroon na yung 1 million views online. Speaking of Miguel, ipinlex niya at iba pang mga batang Riles boys ang kanilang new look. Looking handsome as ever sa kanilang hairstyles na Batang Riles version 2.0. Sina Miguel Cocay de Santos, Rahil Birria at Anton Venzon. Chika nila, very excited sila sa pag-experiment ng kanilang looks. Dapat daw abangan ang mas mature, responsible at matinding bakbakan sa serye. Gabi-gabi yan mula Lunes hanggang Biyernes 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mainit-init na balita, nabawasan po ang mga Pilipinong walang trabaho o unemployed noong huling buwan ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.63 million ang mga walang trabaho nito pong Disyembre o katumbas ng 3.1% ng labor force ng bansa. Bahagyang nabawasan kumpara sa 1.66 million na unemployed noong November 2024. Kabilang po sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Disyembre ay sa mga sektor ng agrikultura, construction at security. 5.48 million naman ang mga underemployed nitong Disyembre. Sila po yung mga merong trabaho pero mas mababa naman sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang anilay steady o halos walang pagbabago sa unemployment rate ay indikasyong gumaganda na raw ang kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Samantala, abistado sa Maynila ang 2 nagpapanggap umanong tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang modus nila, hinga ng pera ang mga kaanak ng naarestong POGO workers kapalit ng pangakong mapapalaya raw sila. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Ano to? Hindi ko po yan. Hindi ko po. Ano to? Hindi. Ano to? Hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Wala kami
Tinatanggi pa ng babaeng ito ang pagtanggap ng marked money sa entrapment operation ng PNP-CIDG, AFP at PAOK sa isang visa consultancy office sa Intramuros sa Maynila, Miyerkules ng gabi. Ang siste, nagpapakilala sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at kayang magpalaya raw ng mga naarestong POGO worker. Nakakapagtanggal din daw sila ng pangalan sa mga ide-deport at maging sa blacklist ng BI. Arestado ang babae at isa pang lalaking empleyado ng opisina. Si Era, nakuna ng pinagbubuntis na sa matinding stress para lang makapagbayad ng hinihinging 1.1 million pesos ng mga suspect. Isinangla pa nga ng mga magulang ng nobyo niya ang kanilang bahay sa China para lang makapagbayad. Magkano po yung nabigay niyo ng total? 900 po. 900,000. Oo. Tapos, anong nangyari nung nagbigay ng 900,000? Wala pa rin po hanggang ngayon. Hindi pa rin nalabas yung fiancé ko po. Naalala din po ako sa parents ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa sinanla nilang bahay. Naaresto naman sa raid sa Parañaque ang asawa ni Nice at pinagbayad ng 1.1 million pesos. Pero ang problema, hindi ang PAOK, kundi BI ang nakaaresto sa asawa niya. Hintayin daw, kasi si PAOK naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng PAOK, kaya wala daw ko pag-alala. Siyempre, naniwala na din ako. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito, pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. Ayon sa PAOK, nasa radar na nila ang opisina dahil sa pagiging fixer nito para maging peking Pilipino ang mga dayuhan. May mga reports na kami natatanggap last year about sino ba yung fixer o sino ba yung conduit na lumalakad ng mga papeles ng mga Chinese, especially those who are working sa mga POGO operations. Lumalakad ng mga passport nila para magkaroon sila ng Philippine passports, magkaroon sila ng birth certificate from PSA and even death certificate kung may gusto silang patayin at tapos papalitan nila ng bagong identity, gagawa nila ng bagong certificate. Ito yung hinahanap namin. Marami na raw na biktima ang grupo, kabilang ang mga nanay ng mga POGO babies. Gihit ng PAOK, may mga kasabwat raw ang grupo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung mga yan, hindi naman natin titigilan yan. Talagang tutugisin natin. Nahaharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong robbery extortion, usurpation of person of authority, estafa at grave coercion. No comment po. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sanima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uulanin ulit ang ilang bahagi ng bansa ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Halos buong Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din ang ulan sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansang ulanin ang Metro Manila. Apektado po ngayon ang shear line ang Visayas. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon habang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Davao Region at ilang panig ng Caraga Region. Naitala ng Pag-asa ang 13.8 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. 14.6 degrees Celsius sa Baguio City habang 23.1 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Mula po sa pinakakanan o rightmost lane ng isang kalsada sa Imus, Cavite, bigla na lang gumewang pakaliwa ang isang motorcycle rider. Ayun, sumemplang ang rider sa kabilang lane at nahagi po ng kasalubong na delivery van. Mabuti na lamang at hindi po siya nagulungan ng van. Sabi po ng may-ari ng dashcam video, umuulan noon kaya posibleng nadulas ang rider. Hindi na nakuhanan pa sa video kung maayos ang lagay ng rider. Nakikita ng Department of Transportation na mas palalawigin pa ang serbisyo ng bus EDSA busway.
Sinabi po yan ni Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega sa panayam ng unang hirit bilang tugon sa mungkahi ng MMDA na tanggalin na ang EDSA busway para maibsan ang trapiko. Ayon sa DOTR, pinakamabisang paraan din ng transportasyon sa Metro Manila ang EDSA bus carousel. Malaking tulong daw ito sa milyong-milyong pasahero kaya mas mainam na paluwigin ang serbisyo ng busway. Sabi naman ng MMDA, tatanggalin lang ang EDSA busway hanggat hindi nadaragdagan ang kapasidad ng MRT3. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki sa Santa Barbara, Iloilo matapos pagbabarilin ng dating karelasyon ng kanyang ka-live-in. Sara, ano ang dahilan ng pamamaril? Connie, kawalan ng closure sa pagitan ng sospek at dati niyang karelasyon ang isa sa mga itinuturing na ugat umano ng krimen. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. 8 tama ng bala ang kumitil sa buhay ni alias Nono sa Santa Barbara, Iloilo. Ang itinuturong nasa likod ng krimen, ang dating karelasyon ni alias Maymay na live-in partner ngayon ng biktima. Kwento ni Maymay, nagkausap pa ang biktima at sospek sa kanilang bahay pero biglang bumunot ng baril ang sospek at binaril si Nono. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang pagtakbo palayo ng biktima. Hindi na nakuhanan ng sumunod na tagpo pero naabutan daw ng sospek ang biktima. Muling pinagbabaril bago tumakas. Ayon kay Maymay, sinabihan pa ng kanyang dating karelasyon ang biktima na wala siyang sama ng loob at tanggap niya ang bagong relasyon. Mahalin lang daw at huwag ipagdadamot sa kanya ang mga bata. Pero sabi ng kapatid ng sospek, posibleng nagalit ang sospek dahil wala raw closure ang kaniyang kapatid at si Maymay. Pursigidong pamilya ni Nono na sampahan ng reklamo ang tinutugis pang sospek. Arestadong isang tricycle driver sa Lapu-Lapu, Cebu matapos siyang saksakin ng kaniyang kapwa tricycle driver. Ayon sa isang saksi, nagpambuno dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa sa parking area sa Barangay Poblasyon. Hindi raw alam ng saksi kung saan nakakuha ng kutsilyo ang sospek. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang likuran. Na-recover ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Nahaharap sa reklamong frustrated homicide ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Huli ang 24 anyos na lalaking sospek sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10 sa Cagayan de Oro City. Ang sospek, inireklamo ng blackmailing ng dati niyang kasintahan. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipaghiwalay ng biktima sa sospek. Pero dahil ayaw makipaghiwalay ng lalaki, doon na niya ginamit ang mga hubad na larawan ng biktima bilang panakot na ipopost sa social media. Nakumpiska ang cellphone ng sospek. Ayon sa pulisya, aminadong lalaki sa ginawang pananakot sa biktima. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag sa media. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mapibilis na balita tayo sa Negros Occidental. Patay ang isang lalaking 22 anyos matapos barilin habang nakatambay sa basketball court sa Barangay Bagtik sa Silay City. Sa ulo tinarget ang biktima ng di pa kilalang salarin na mabilis tumakas. Ayon sa pulisya, isa sa mga tinitingnang motibo ang kasong pagnanakaw na dating kinasangkutan ng biktima. Sa San Carlos City naman, patay rin sa pamamaril ang isang lalaking 41 anyos sa Barangay Kudkod. Nagse-cellphone daw ang magsasaka ng lapitan ng mga salarin. May persons of interest na ang pulisya na dati raw nakaalitan ng biktima. Trending once again ang K-pop superstars na Blackpink. Kasunod yan ang inalabas na teaser para sa Blackpink 2025 World Tour. Wala pang inire-reveal na details tungkol sa tour dates at locations nito. Kaya ang Blinks manifesting na Blackpink in our area. Kasabay ng napipintong tour, busy rin sina Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé sa kanilang solo music and acting careers. Sila Lisa usap-usapan online dahil sa newly released teaser ng single niyang Born Again. Featured dyan ang artist na sina Doja Cat at Ray. Si Vice President Sara Duterte ang unang Vice President na na-impeach sa Pilipinas.
Balikan po natin ang iba pang mga opisyal ng bansa na humarap sa impeachment sa Balitang Hatid ni JP Soriano. Isa ito sa mga di malilimutang tagpo ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ang pagbabasa sa plenaryo ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Estrada, sinubukan pang pigilan ng kanyang mga kaalyado. Mr. Speaker, Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, Mr. Article Speaker, 11 of the Constitution, endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint. Pero nabigo sila. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito, si Estrada ang naging kauna-unahang pangulo ng bansa na na-impeach. The no votes have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial bunsod ng pagsiklab ng EDSA 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa saligang batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang nang sampahan ng reklamong impeachment si Noy Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din yan si Pangulong Diosdado Macapagal. At noong 1985, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988 pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008 pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan sina dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017 pero lahat ay nabasura rin. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte lumikha rin ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa pero hindi siya ang unang vice na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong vice siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017. Pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito. Sa kabuuan, 5 opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang EDSA Revolution. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon si Vice President Duterte. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para mas maunawaan ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, kumausap po tayo ng eksperto sa batas. Nakasalang si Philippine Bar Association Committee on Public Issues and Public Relations member at Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin ho sa inyo. Ano po ang unang reaksyon ninyo sa mga nangyari kahapon patungkol po dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, sir? Siyempre ho, nakagugulat po yung pagtuloy ng impeachment laban kay
Vice President Duterte. Alam po natin na makailang complaint na rin po ang naihain sa Kongreso mga nakaraang buwan. Pero wala po kasing kagalawan doon sa mga complaint na iyon. So nung natuloy siya kahapon, kahit mga abogado po nagulat sa mga nangyari. Pero pa-explica lamang po sa amin itong proseso po ng impeachment. Kasi may mga nagtatanong po na syempre Vice President po siya, ano ho daw mangyayari sa kanyang kumbaga trabaho naman bilang isang bise habang nagsasagawa po ng impeachment trial sa kanya. So kapag impeached po ang isang official, hindi pa po siya natatanggal sa posisyon. Nabibigyan po siya ng pagkakataon na maghain ng kanyang mga depensa kapag nagkaroon po ng trial sa Senado. So dahil hindi pa naman po na tumutuloy ang trial at hindi pa ho nagdedesisyon ng Senado, ay Vice-Presidente pa rin po si Vice President Duterte at patuloy lang po ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. I see, okay. At ito hong nag-adjourn nga ho kahapon ng sesyon ng Senado, no? May mga nagsasabi na po pwede hong mag-convene naman agad-agad kung gugustuhin po ng impeachment court ng Senado. Ano ho ang mga pros and cons nito kung sakasakali na sila ho ay magbalik agad sa sesyon before the elections or after? So bilang pananaw ko lang po, no, as an academic, tungkulin po ng Senado na tipon upang pagdesisyonan itong impeachment complaint. Hindi po porket naka-recess ay hindi naman po sila pwede magtipon dahil hindi naman po legislative itong ginagawa ng Senado kung nagtatry sila ng impeachment cases. May pros and cons po pero political po yung pros and cons na iyon. Siyempre meron pong epekto sa nalalapit na halalan at baka na-apektuhan din po ng nalalapit ng halalan yung desisyon ng Senado kung itutuloy po yung impeachment. Okay. At magkaka-eleksyon na nga po, nabanggit ninyo, no, posible hong magbago syempre yung mga kongresistang prosecutor, pati na yung mga senator judge. Ano ho ang mangyayari kung abutin ng pagpapalit po sa pwesto o yung bagong regular session po ng Congress ang impeachment trial, sir? So para po, prangka lang po, hindi po kasi malinaw sa batas ngayon kung ano ang mangyayari. Kung lumampas po yung impeachment sa June 30, magkaiba po ang pananaw ng mga akademiko. Sa panig ko po, palagay ko po, dapat magtapos din po yung trial sa June 30 dahil nag-iiba po ang Kongreso pagdating sa June 30. No? Iba na po ang Senado na uupo. So yung mga pending po na business in the Senate and the House, hindi po yun pwede tumawid ng Kongreso at kasama na rin po doon ng impeachment. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga ibinigay sa aming insights about the impeachment. Thank you. Maraming salamat din. Ayan po naman si Assistant Professor Paulo Tamase ng Philippine Bar Association. Isa namang pampasaherong city bus ang pinigilang bumiyahe mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kanina. Resulta po yan ng random roadworthiness inspection na isinagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. Ang nasabing bus, nadiskubring walang kaukulang rehistro. Expired na rin ang dala nitong fire extinguisher at pudpud na po yung mga gulong. Dahil dyan, pinatigil muna ang bus sa pamamasada at pinalipat ang mga pasahero. Tumangging magpa-interview ang bus driver. Tiniyak po ng SAIC na magpapatuloy ang pag-iinspeksyon maging sa mga provincial bus. Sinisiyasat din daw nila ang ilan pang mechanical aspect ng mga bus gaya ng signal light, tail light at mga preno. Kagwapa ba, oy? Ng ilang kapuso stars na umaura sa Latina Makeup Challenge. What an entry from Cassie Legaspi. Plakado mula props, transition at makeup transformation. Almost 6 million na ang views niyan. Casually slaying din sa challenge si Sangre Faith Da Silva. Kuwang-kuwa ang eksena kahit nasa loob pa ng sasakyan. Napa-throwback din ng isang celebrity makeup artist featuring Megan Young. Glowing ang kapuso, ang beauty ng kapuso actress sa entry. Kukuha lamang po sana ng police clearance pero diretso kulungan na ang isang senior citizen matapos madiskubre na may warrant of arrest siya para sa kasong attempted rape. Balitang hatid ni EJ Gomez. Meron po kami hawak na warrant of arrest under sa inyong pangalan. Sa bisa ng arrest warrant, dinakip ng mga pulis ang 67 anyos na lalaking ito sa Angon, Rizal noong Martes. Akusado siya sa kasong tangkang pangahalay sa 16 anyos na dalagita.
Ayon sa pulisya, kukuha sana ng police clearance ang akusado para sa kanyang trabaho bilang taxi driver. Pero nadiskubring may kinakaharap pala siyang kaso. The suspect, hindi niya alam na may existing warrant. And kumukuha siya ng police clearance. Nung nakita ng ating mga warrant, ng clearance personnel na may existing warrant, kaagad siyang inaresto. Sa records ng pulisya, taong 2015 naganap umano ang krimen sa Binangonan, Rizal. Ang victim is a 16-year-old minor. And ang masaklap dito is pamangkin ng friend niya mismo. Friend ng suspect. Dinala niya sa motel yung biktima. Nakatakas, no, nakipaglaban yung biktima, nakatakas. And i-report sa police, and from there na filean siya ng kasong attempted rape. Aminado naman siya. Ayon sa akusado, alam niyang inireklamo siya ng pamilya ng biktima, pero di raw niya alam na may arrest warrant na pala. Aniya, hiningan pa siya ng pera ng kanyang kaibigan na magulang ng biktima. Nangihiram po kasi ng pera sa akin, yung magulang ng babae. Ngayon po, hindi ko po napahiram. Hinhold up pa ako Naibigay ko yung pera ko na 4,000 mahigit po yun. Aminado rin siyang dinala niya ang menor de edad sa isang motel at nagkaroon din umano sila ng relasyon. Pero itinanggi niya ang paratang na attempted rape. Hindi ko tinangka, ginanong ko lang siya. Saan po? Ano pong ginawa? Sa balikat. Dito. Ginanong ko lang siya. Tapos po? Ngayon, nagsisigaw na yung bata. Nagsisigaw na nire-rape mo ko. Di kita nire-rape, huy. Sabi kong ganun. Di kita nire-rape. Pero nabanggit din niya, may gagawin sana ako. Kanya lang, hindi na natuloy. Bala ko sana, Umano po? Yung isang job. Sa custodial facility ng Angono Municipal Police Station nakadetain ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang ikapitong palapag ng gusaling yan sa Padre Rada Street sa Tondo, Maynila kahapon. Kita pa sa video ang isang residenteng na-trap na nasa bintana. Nasagip mula sa gusali ang 6 na residenteng na-trap. Hindi raw sila nakalabas dahil mausok na ang fire exit. Batay sa investigasyon, nagsimula sa isang apartment unit ang sunog. 5 pamilya ang apektado sa insidente. Tinataya namang 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Arestado sa buy-bust operation ang isang lalaki dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga sa barangay Ibabang Iam, Lucena, Quezon. Nakuha po sa suspect ang mahigit sa 60 gramo ng umano'y shabu na may street value na mahigit 1.3 million pesos. Walang pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Kita sa kamera ang pag-upo ng dalagitang yan malapit sa ilang manhole sa Chongqing, China. Maya-maya biglang sumabog po ang mga yon. Tumila po naman ang dalagita. Napag-alamang nagsindi siya ng paputok sa isa sa mga manhole. Ayon sa mga otoridad, nagtamo siya ng mga bali sa katawan at malalang paso sa ulo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pananaga ng sarili niyang anak ang isang lalaking senior citizen sa Davao City. Batay sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang mag-ama sa bahay ng kanilang kaanak para makipag-inuman. Pero bigla na lang may narinig na kaguluhan sa bahay sabay labas ng anak na may dalang bolo. Natagpuan namang duguan ang biktima. Ayon sa isang kaanak, sinugatan pa ng sospek ang kanyang sarili para palabasing una siyang tinaga ng kanyang ama. Dati na raw humingi ng tulong sa barangay ang ibang kaanak ng sospek para iparehab siya dahil sa pabago-bagong ugali. Pero hindi raw pumayag ang biktima dahil wala naman daw sakit ang kanyang 26 anyos na anak. Desidido ngayon ang mga naulila ng biktima na sampahan ng reklamong pagpatay ang sospek na nagpapagaling sa ospital. Wala pa siyang pahayag. Bawal daw ang sad sa huling gabi ng burol ng isang lalaki sa Bacaray, Ilocos Norte. Sa harap ng kabaong ng lalaki, party mode at todo bigay sa pagsayaw ang mga kaanak at kaibigan.
Ganyan daw nila piniling alalahanin ng yumao dahil mahilig din siyang sumayaw noong nabubuhay pa. Pero kalaunan, hindi rin napigilang maiyak ng mga nasa burol. Namatay sa aksidente ang lalaki sa edad na 23. Walang mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong naka-break ang Kongreso. Yan ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero sa isang press con ngayong umaga. Sa June 2 pa, magbabalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang eleksyon sa Mayo. Kahapon, na-transmit na po sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa Vice President. Pero nag-adjourn ang mga senador nang hindi tinalakay ang tungkol sa impeachment. Sabi ni Escudero, hindi nila mamadaliin at hindi rin nila labis na iaantala ang tungkol sa impeachment trial ni Duterte. Iginiit niya na hindi sila magpapapressure kanino man. Kaninang umaga rin nanawagan ang Makabayan Bloc na ipatawag na ang mga senador para masimulan na ang impeachment trial. Sabi nila, disservice sa taong bayan kung hindi aaksyon agad ang mga senador. Mainit-init na balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang learning center na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa Japan. Sa utos ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, kinandado ang main office ng Learning Center sa Panabo, Davao del Norte. Gayun din ang 4 na branches nito na nasa Maynila, Rosario, Cavite, Davao City at General Santos City. Ayon sa DMW, hinihikayat nilang mag-enroll ang kanilang mga biktima sa 4-month language training sa halagang halos 34,000 pesos. Nahaharap sa illegal recruitment charges ang pamunuan ng Learning Center at ang kanilang officers. Permanente na rin silang denied sa overseas recruitment program ng gobyerno. Talaga ba? Sabi nga, mapapatalaga raw ba kayo sa kanyang gawain kasi itong isang aso sa Infanta Quezon. Ano ba ang ability na yan? Ito na. Mukhang nakatulog yata sa pansita ng asong si Gravy. Inabutan na raw kasi ng masungit na panahon at napagsara ng pintuan. Pero ang alaga, caring-carry ang solusyonan. Push lang ng push at samahan pa ng ilang kagat sa handle. Ayan. Nagpahinga. Pero hindi nawala ng posensya hanggang success sa Open Sesame. Ang problema lang, nabuksan pero nakalimutan yatang isara. Viral yan online with more than 500,000 views. Trending! Pwede na maging akyat bahay. Oo nga, akyat aso. Akyat aso. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.